Ang tunog ng nagriring na telepono ay parang bombang sasabog sa maliit na kwartong inuupahan ni Eliana. 5:00 pa lang ng umaga. Nanginginig ang kamay niyang sinagot iyon, ang dibdib niya ikinakabog ng isang pamilyar na takot. Hello po. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado at propesyonal, ngunit para kay Eli, bawat salita ay isang dago. Ang doktor ng tita Elena niya. Ang kaisa-isang pamilyang natitira sa kanya. Miss Reyes. I'm sorry to call this early, but we need to talk about your aunt's condition. The latest tests hindi maganda ang resulta. We need to consider a more aggressive, and unfortunately, more expensive procedure. Hindi na narinig ni Eli ang mga sumunod na salitang medikal. Tila nabingi ang kanyang mga tainga. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tunog ng life support machine sa isipan niya, ang tunog na nagpapaalala sa kanya, sa bawat segundong unti-unting nawawala ang babaeng nag-aruga sa kanya mula pagkabata. Para siyang nalulunod. Magmagkano po yon, Dok? Halos pabulong niyang tanong. Ang halagang binanggit ng doktor ay sapat na para patigilin ang pag-ikot ng kanyang mundo. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang sahod niya sa pagiging waitress sa isang maliit na karinderya ay sapat lang para sa upa at sa mga pang-araw-araw na gamot. Gagawin ko po ang lahat, Dok. Lahat-lahat iligtas niyo lang po ang tita ko, na isa tinig niya, habang ang mga luha ay isa-isang bumabagsak sa luma niyang kumot. Iyon ang simula ng lahat. Ang desperasyon ang nagtulak sa kanya na sagutin ang isang anunsyo sa dyaryo. Wanted, personal caregiver at a wealthy matriarch. High salary. Must teeth willing to live gan. Walang tanong-tanong, walang pag-aalinlangan. Ipinadala niya ang kanyang mga papeles, at sa himala ng mga himala, tinawagan siya para sa isang panayam kinabukasan din. Ang biyahe papuntang Makati ay parang pagtawid sa ibang mundo. Mula sa masikip at maingay na kalsada ng Quiapo, pumasok ang sinasakyan niyang taxi sa isang tahimik at malawak na subdibisyon kung saan ang mga bahay ay hindi basta bahay, kundi mga palasyo. Bawat isa'y napapalibutan ng matataas na pader at naglalakihang mga gate na bakal. Huminto sila sa harap ng pinakamalaki sa lahat. Ang nakaukit na pangalan sa marmol sa tabi ng gate ay nagpahiwatig ng kapangyarihan, Ye Villa. Bumaba si Eli, ang kanyang mga kamay ay nanlalamig sa loob ng luma niyang bestida. Ang kanyang mga sapatos na may konting tastas sa gilid ay tila nahihiya sa bawat yapak niya sa makinis na daan. Ang ingay ng mga graba sa ilalim ng kanyang mga paa habang naglalakad siya papalapit sa dambuhalang pinto ay parang sumisigaw ng katotohanang hindi siya kabilang dito. Bumukas ang pinto. Isang unipormadong kasambahay ang sumalubong sa kanya at ginabayan siya papasok. Napanganga si Eli. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na kumikinang na parang salamin. Isang dambuhalang chandelier na gawa sa libo-libong kristal ang nakabitin mula sa mataas na kisam. Ang mga muebles ay mukhang mas matanda at mas mahal pa kaysa sa buong buhay niya. Amoy mamahaling pabango at sahig na bagong wax. Ito ay isang mundo na sa mga pelikula niya lang nakikita. Maghintay ka raw dyan, sabi ng kasambahay bago siya iwan sa gitna ng sala. Pakiramdam ni Eli ay isa siyang langgam na naligaw sa isang higanting chessboard. Bawat galaw niya ay tila sinusukat. Bawat hininga niya ay tila napakaingay sa nakabibinging katahimikan ng mansyon. Ilang sandali pa, isang presensya ang naramdaman niya. Isang babaeng nasa mga huling bahagi ng kanyang edad 50 ang dahan-dahang bumababa sa malapad na hagdanan. Perpekto ang pagkakaayos ng kanyang buhok, walang ni isang hiblang wala sa lugar. Nakasuot ito ng isang simpleng silk dress, ngunit ang hikaw na diamante sa kanyang mga tainga at ang perlas na kwintas sa kanyang liig ay sumisigaw ng yaman. Ang paraan ng kanyang paglalakad, ang tindig ng kanyang mga balikat, lahat ay nagpapahiwatig ng otoridad. Ikaw ba si Eliana Reyes? Tanong ng babae, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Oo po. Ako po, halos mautal na sagot ni Eli, napatayo ng diretsyo. Ngumiti ang babae, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Ako si Elvira de Villa. Maupo ka. Ang interview ay mabilis at direkta. Ang mga tanong ni Doña Elvira ay tila mga patalim na tumatago sa kaluluwa ni Eli, sinusuri ang bawat kahinaan niya. Ngunit dahil sa desperasyon, sinagot niya ang lahat ng may katapatan at pagpapakumbaba. Ipinaliwanag niya ang kanyang karanasan sa pag-aalaga sa kanyang tita Elena. Hindi niya binanggit ang halaga ng perang kailangan niya,
Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maitatago ang pangangailangan. Alam kong kailangan mo ng trabaho at kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan, sabi ni Doña Elvira. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Eli na parang binabasa ang bawat lihim nito. Ang trabaho ay sa iyo. At para maipakita ang aking tiwala, ipinadala ko na ang advance payment mo diretso sa ospital ng iyong tiyahin. Isang malaking tinik ang tila nabunot sa dibdib ni Eli. Napuno ng pasasalamat ang kanyang puso. Maraming salamat po, Doña Elvira. Hindi niyo po pagsisisihan. Pangako po, pagbubutihin ko po ang aking trabaho. I expect nothing less, sagot ng matanda, isang maliit at misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang araw ni Eli ay ginugol sa paglilibot sa mansyon at pag-aaral ng kanyang mga gawain. Ang kanyang silid ay maliit ngunit malinis, isang malaking kaibahan sa karangyaan sa labas. Pagkatapos ay binigyan siya ng kanyang unang gawain, linisin at ayusin ang mga palamuti sa sala. Dahan-dahan niyang pinunasan ang bawat porselana, bawat silver na picture frame na maisukdulang pag-ingat. Ang bawat bagay na nahahawakan niya ay mukhang mas mahal pa sa lahat ng ari-arian niya pinagsama-sama. Nakahinga siya ng maluwag nang matapos siya sa lahat, maliban sa isa. Isang matangkad at eleganting vase na gawa sa asul na salamin ang natitira sa isang maliit na mesa sa tabi ng bintana. Maingat niya itong binuhat. Malamig at makinis sa kanyang mga palad. Habang dahan-dahan niya itong pinupunasan, isang anino ang tumakip sa liwanag mula sa bintana. Narinig niya ang tunog ng mga sapatos na katad na papalapit sa kanya. Mabibigat na yapak. Yapak ng isang taong nagmamay-ari ng lugar na ito. Akala niya ay isa sa mga gwardya o si Doña Elvira. Dahan-dahan siyang lumingon, handa ng bumati. Ngunit ang mga salita ay hindi lumabas sa kanyang bibig. Nakatayo sa kanyang harapan ang isang lalaki. Matangkad, balingkinitan ang katawan, ngunit matipuno, nakasuot ng isang mamahaling polo shirt. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, ngunit bumagay ito sa kanya. Ang kanyang mga mata. Ang mga matang iyon. Ang mga mapanuksong mata na iyon. Ang mga matang puno ng pang-aasar na naging dahilan ng kanyang mga bangungot sa loob ng 4 na taon sa high school. Ang mukhang nag-ukit ng mga pilat sa kanyang puso na hindi kailanman naghilom. Ang mundo ni Eli ay huminto. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Marco de Villa. Ang multo ng kanyang kahapon ay nakatayo sa kanyang harapan, buhay na buhay. Ang ngisi sa mga labi nito ay nawala, napalitan ng pagtataka, at pagkatapos ng isang pamilyar na pangungutya. Parang may yelong gumapang sa kanyang mga ugat. Nanigas ang kanyang mga daliri. Ang hawak niyang vase. Kraas. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngao sa nakabibinging katahimikan ng sala. Libo-libong piraso ng asul na kristal ang kumalat sa makinang na sahig na parang mga luhang yelo. Ngunit hindi sa sahig nakatingin si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Eli, matalim at nanlilisik. Lumapit siya, bawat hakbang ay tila isang dagok sa dibdib ni Eli. Huminto siya sa mismong harapan niya. Ang kanyang anino ay ganap na tumakip sa katawan ni Eli, pinaramdam sa kanya kung gaano siya kaliit at kawalang halaga. Nagtagal ang katahimikan ng ilang segundo na parang isang kawalang hanggan. At pagkatapos, nagsalita siya, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo, puno ng pagkasuklam. Ikaw, anong ginagawa ng isang tulad mo sa pamamahay ko? Ang bawat piraso ng basag na salamin sa sahig ay parang isang piraso ng nabasag niyang pag-asa. Nanatiling nakatayo si Eliana, ang kanyang mga paay tila ipinako sa kinatatayuan. Ang lamig sa boses ni Marco ay gumapang mula sa kanyang mga tainga pababa sa kanyang gulugod, pinanigas ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Hindi ka ba magsasalita? Ulit ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila hinuhusgahan ang kabuuan ng pagkatao ni Eli sa pamamagitan lamang ng kanyang luma at payak na kasuotan. Papasensya na po, sir, pautal-utal na sabi ni Eli, ang boses niya ay nanginginig. Yumuko siya, hindi makatingin ang diretsyo sa mukha na naging sanhi ng kanyang mga luha noong high school. Hindi ko po sinasadya. Aaksidente lang po. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Marco. Aksidente? O sadyang lampa ka lang talaga? Ganyan ka na noon pa man, hindi ba, Reyes? Laging nakayuko, laging takot, laging nakakaawa. Bawat salita ay isang sampal. Bumalik ang lahat.
Ang mga tawanan sa hallway ng eskwelahan, ang mga papel na sinasadyang ihulog sa putik para pulutin niya, ang mga pangalan na isinisigaw sa kanya. Walang nagbago. Ang lalaking nasa harapan niya ay siya pa ring halimaw na gumiba sa kanyang kumpiyansa. Ano ng kaguluhan ito? Ang boses na iyon, kalmado ngunit puno ng otoridad, ay pumutol sa tensyon. Pumasok si Doña Elvira sa sala, ang kanyang mukha ay walang mababakas na emosyon habang tinitingnan ang nabasag na vase, pagkatapos ay si Ellie, at sa huli ang kanyang anak. Ina, bati ni Marco, bahagyang lumuwag ang pagkakakunot ng kanyang noo. Itong bago ninyong katulong sinira niya ang ladro vase. Hindi kumurap si Doña Elvira. Ang kanyang tingin ay bumalik kay Ellie na ngayon ay nanginginig na sa takot. Ito na. Ito na ang katapusan. Paano na ang tita niya? Ang perang pinadala ay siguradong babawiin. Pasensya na po, ma'am. Patawarin niyo po ako, halos magmakaawang sabi ni Ellie, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Babayaran ko po. Kahit kuhanin niyo na po lahat ng sahod ko. Ngumiti si Doña Elvira, isang ngiting mahirap basahin. Isang vase lang yan, Hija. Maraming yan sa Espanya. Ang mas mahalaga ay kung may nasugatan ba. Marco, tinakot mo ba siya? Nagulat si Ellie sa reaksyon ng matanda. Nagulat din si Marco. Hindi ko siya tinakot, ina. Sinasabi ko lang ang totoo, mabilis na depensa ni Marco. Sige na. Bumalik ka na sa iyong silid, Marco. Hayaan mong ako na ang kumausap kay Eliana, utos ni Doña Elvira. Nag-aalangan man, sumunod si Marco, ngunit bago tuluyang umalis ay binigyan niya si Ellie ng isang huling, nanunumbat na tingin. Nang silang dalawa na lang ang natira, lumapit si Doña Elvira kay Ellie. Hinawakan nito ang kanyang balikat. Ang mga daliri ng matanda ay malamig. Huwag kang mag-alala sa vase. At huwag mong pansinin si Marco. May pagkasuplado lang talaga ang anak kong yan. Ang mahalaga ay ang iyong tiyahin. Naipadala na ang pera. Ang kailangan mo lang gawin ay manatili dito at gawin ang iyong trabaho ng maayos. Maliwanag. Ang bawat salita ay tila isang tanikala. Nailigtas siya mula sa kaparusahan, ngunit kasabay nito'y ikinulong siya sa isang sitwasyong gusto na niyang takasan. Wala siyang pagpipilian. Ang utang na loob at ang pera para sa ospital ay mas matimbang kaysa sa sarili niyang takot at pride. Maliwanag po, ma'am, sagot niya, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Salamat po. Ang mga sumunod na araw ay isang uri ng impyerno. Sinikap ni Ellie na maging invisible. Ginagawa niya ang kanyang mga trabaho ng tahimik at mabilis. Ngunit ang mansyon ay tila lumiliit sa tuwing nasa paligid si Marco. Lagi siyang may paraan para iparamdam kay Ellie na hindi ito kabilang. Minsan, habang nagpupunas siya ng sahig, dadaan ito at hindi sinasadyang imatatapakan ang basang bahagi, iiwan ang bakas ng mamahalin nitong sapatos. Minsan, mag-iiwan ito ng tasa ng kape sa isang lugar na mahirap abutin na may kasamang sarkastikong ngiti. Lahat ng ito ay ginagawa niya sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ni Doña Elvira. Ang matanda ay laging nasa paligid, nagbabasa ng libro sa isang sulok, umiinom ng tsaa sa hardin, o simpleng nakatayo sa may bintana. Hindi ito nagsasalita, ngunit nararamdaman ni Ellie ang kanyang tingin, isang tingin na tila sinusuri ang bawat galaw, bawat reaksyon, bawat buntong hininga. Isang hapon, habang naghahanda si Ellie ng merienda sa kusina, inanunsyo ng isang kasambahay ang pagdating ng isang bisita. Nandyan na po si Ma'am Isabela. Maya-maya pa isang babae ang pumasok sa malawak na dining area. Siya ang definisyon ng perpeksyon. Ang kanyang damit ay simple ngunit halatang mahal. Ang kanyang buhok ay makintab at tuwid na tuwid. Ang kanyang mga kuko ay perpektong nakamanicure. Nang magtama ang kanilang mga mata, tiningnan siya ni Isabela mula ulo hanggang paa, at isang bahagyang pag-angat sa gilid ng kanyang labi ang nagsabi ng lahat. Para kay Isabela, si Ellie ay alikabok lamang. Sino to, Tita Elvira? Tanong ni Isabela, ang boses ay matamis ngunit may bahid ng yelo. Hindi niya tinitingnan si Ellie habang nagsasalita. Siya si Eliana, ang bagong tagapag-alaga ko, sagot ni Doña Elvira, na may ngiti sa labi. Ellie, ito si Isabela Valencia, ang fiance ng anak kong si Marco. Fiance? Ang salitang iyon ay tumama kay Ellie, ngunit hindi niya alam kung bakit. Bakit siya magugulat?
Siyempre, ang isang tulad ni Marco de Villa ay para lamang sa isang tulad ni Isabella Valencia. Sila ang nabibilang sa iisang mundo. Oh, I see, sabi ni Isabella, bago bumaling kay Ellie sa unang pagkakataon. Pakikuha mo nga ako ng isang basong tubig. Make it sparkling water with a slice of lime, no ice. At pakibilisan. Ang tono ay hindi pakiusap kundi utos. Tumango lang si Ellie at nagmamadaling bumalik sa kusina, ang kanyang mga pisngi nag-iinit sa kahihiyan. Narinig niya ang mahinang tawanan ni Doña Elvira at Isabella habang papalayo siya. Ang hapunan ng gabing iyon ang pinakamasakit sa lahat. Pinagsilbi si Ellie sa mesa. Naroon si Doña Elvira, si Marco at si Isabella. Ang hangin ay mabigat sa hindi sinasabing mga salita. Habang inilalapag ni Ellie ang ulam sa harap ni Isabella, sinadya nitong igalaw ang kanyang kamay, dahilan para bahagyang tumalsik ang sabaw sa mamahaling tablecloth. Oh my gosh! Look what you did, sigaw ni Isabella, kahit halata namang siya ang may kasalanan. This is Belgian lace. Alam mo ba kung magkano to? Napatigil si Ellie. Pasensya na po, ma'am. Ano nang magagawa ng pasensya mo? Magiging bago ba ulit tong mantel? Patuloy ni Isabella, ang kanyang boses ay tumataas. Tumingin siya kay Marco na parabang naghahanap ng kakampi. Si Marco ay hindi umimik. Nakatingin lang ito sa kanyang plato, tila walang pakialam. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Pinagtutulungan siya, at ang lalaking gumawa ng miserable sa buhay niya noon ay hinahayaan lang itong mangyari. Si Doña Elvira naman ay nanonood lang, ang kanyang mukha ay kalmado pa rin, na parang nanonood ng isang dula. Tama na yan, Isabella. Aksidente lang, sabi ni Doña Elvira sa wakas, ngunit ang tono niya ay walang tunay na pagsaway. Ellie, kunin mo na ang mga plato at bumalik ka na sa kusina. Walang salitang umalis si Ellie, dala-dala ang bigat ng kahihiyan. Nang makarating siya sa kanyang maliit na silid, doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Kinuha niya ang kupas na litrato ng kanyang tita Elena mula sa ilalim ng kanyang unan. Sa litrato, nakangiti ang kanyang tiyahin, malusog at masaya. Para sa'yo to, tita, bulong niya sa hangin habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Kailangan kong tiisin to, para sa'yo. Pagkatapos ng ilang sandali, nang medyo kumalma na siya, lumabas siya para kumuha ng isang basong tubig. Tahimik na ang buong bahay. Ngunit habang papalapit siya sa mailibrary, narinig niya ang mga boses. Nagtataas ng boses si Marco. Dahan-dahan siyang lumapit sa nakabukas na pinto, nagtatago sa dilim ng pasilyo. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mong gawin yon, Ina. You invited her. Tapos hahayaan mong ipahiya siya ni Isabella ng ganoon, boses iyon ni Marco, puno ng frustrasyon. Napatigil si Ellie. Pinagtatanggol ba siya ni Marco? Ang sagot ni Doña Elvira ay malamig at matalas. Marco, huwag kang maging bata. Alam mo kung gaano kahalaga ang pamilyang Valencia sa atin ngayon. Ang kasal ninyo ni Isabella ang tanging solusyon para mailigtas ang pangalan ng pamilya. Huwag mong hahayaang sirain ito ng isang katulong lang. Ang mga salita ay tumagos sa puso ni Ellie na parang mga pako. Isang katulong lang. Isang walang kwentang bagay na maaaring maging hadlang. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi lang pala siya isang katulong na kinainisan ni Marco. Sa mga mata ng ina nito, isa siyang potensyal na banta sa isang bagay na mas malaki at mas mahalaga. Natigilan siya sa dilim, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, ngayong alam na niyang ang bawat araw sa mansyong iyon ay hindi lang isang pagsubok ng pasensya, kundi isang mapanganib na laro na hindi niya naiintindihan. Isinara ni Marco de Villa ang pinto ng library ng may puwersa. Ang tunog ng pagsara nito ay umalinggaw sa pasilyo, isang tunog na kasing bigat ng frustrasyong nag-aalab sa kanyang dibdib. Sumandal siya sa makinis at malamig na kahoy, ipinikit ang kanyang mga mata. Ang mga salita ng kanyang ina ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Ang kasal ninyo ni Isabella ang tanging solusyon. Huwag mong hahayaang sirain ito ng isang katulong lang. Isang katulong. Ganoon lang ba talaga si Eliana Reyes sa paningin ng lahat? Isang anino na naglilinis ng kanilang mga dumi. Isang balakid sa kanilang mga plano. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Kinainisan niya ang pagdating ni Ellie.
Binalik nito ang isang bahagi ng kanyang nakaraan na pilit na niyang ibinabaon sa limot. Ngunit ang makita itong ipinapahiya ni Isabela sa harap mismo niya, habang siya'y tahimik lang na nakaupo, may kung anong kumirot sa loob niya. Isang kirot na hindi niya gustong aminin. Naglakad siya papunta sa kanyang opisina, isang santuwaryo ng katahimikan na puno ng mga libro at amoy ng lumang papel at mamahaling leather. Umupo siya sa kanyang swivel chair at humarap sa malaking bintanang salamin na tanaw ang malawak na hardin. At doon, sa ilalim ng papalubog na araw, nakita niya si Eli. Dahan-dahan itong dinidiligan ang mga rosas ni Doña Elvira. Nakatitig lang siya. Sa paraan ng paggalaw nito, sa pag-focus nito sa kanyang ginagawa, may isang pamilyar na eksena ang bumalik sa kanyang alaala. High school. Canteen. Maingay. Puno ng tawanan at sigawan. Nakaupo siya kasama ang kanyang mga barkada, ang mga sikat at mayayabang na anak ng mga mayayaman. At sa isang sulok, mag-isang kumakain si Eliana Reyes. Tahimik. Laging may librong binabasa. Ang kanyang buhok na laging nakatali sa isang simpleng ponytail. Ang kanyang mga mata na tila laging may dalang lungkot, ngunit kapag bumingiti ito, dahil sa librong binabasa, tila nagliliwanag ang buong sulok na iyon. Hindi niya alam kung bakit, pero lagi siyang napapatingin dito. May kung anong hiwaga sa simpleng dalagang iyon na humahatak sa kanyang atensyon. Isang araw, narinig niya ang mga kaibigan niyang pinag-uusapan siya. O mas tamang sabihin, pinagtatawanan siya. Tingnan niyo si Reyes, parang laging may sariling mundo, sabi ni Anton, ang pinakamayabang sa grupo nila. Ano kayang binabasa niyan? Pambatang libro. Nagtawanan ang lahat. Maliban sa kanya. Pero napansin ni Anton ang kanyang katahimikan at ang direksyon ng kanyang mga mata. Oh! Bakit mo tinitingnan yan, pre? Tanong ni Anton, may mapanuksong ngiti. Huwag mong sabihing type mo iyang weirdo na yan. Biglang uminit ang kanyang mukha. Nahuli siya. Ang pinakatatago niyang sikreto ay muntik ng mabisto. At sa mundo nila, kung saan ang kikul at sikati ang batayan ng lahat, ang magkagusto sa isang tulad ni Eliana Reyes ay isang malaking kahinaan. Isang kahihiyan. Kaya ginawa niya ang ginagawa ng isang duwag. Itinago niya ang kanyang nararamdaman sa likod ng isang maskara ng kalupitan. Ako. Magkakagusto dyan, tumawa siya ng malakas, isang tawang pilit at peke. Asa ka. Baka nga hindi pa naliligo yan eh. At mula sa araw na iyon na ang naging papel niya. Siya ang naging numero unong bully ni Eliana. Bawat pang-aasar, bawat patama, bawat pagpapahiya, lahat ay isang desperadong paraan para kumbinsihin ang kanyang mga kaibigan, at higit sa lahat, ang kanyang sarili, na wala siyang pakialam. Pero sa gabi, sa katahimikan ng kanyang kwarto, ang imahe ng malungkot na mga mata ni Eli ang bumabagabag sa kanya. Ang pagsisisi ay laging dumarating kapag huli na ang lahat. Napabuntong hininga si Marco pabalik sa kasalukuyan. Ang pagsisising iyon ay buhay na buhay pa rin sa loob niya, mas matindi pa ngayon na nasa iisang bubong na sila. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Bumukas ito at pumasok si Isabela, dala ang isang ngiti na kasing perpekto ng kanyang ayos. There you are, Hon, sabi nito sa malambing na boses, lumapit at umupo sa gilid ng kanyang mesa. Kanina pa kita hinahanap. Ayaw mo bang magmeryenda sa labas? I'm craving for macarons from that little French cafe in Ihis. Sinubukan ni Marco ng umiti. Marami pa akong ginagawa, isa. Lagi ka namang maraming ginagawa, reklamo ni Isabela, hinaplos ang braso ni Marco. Ang haplos nito ay dapat magbigay ng init, ngunit para kay Marco, ito'y malamig at walang buhay. We should be planning. Malapit na ang engagement party natin. This thy mom has already booked the venue. We need to decide on a theme. Theme. Venue. Engagement party. Ang lahat ng ito ay parang mga rehas na bakal na unti-unting kumukulong sa kanya. Tiningnan niya si Isabela, maganda, matalino, galing sa tamang pamilya. Siya ang perpektong asawa para sa isang Divilla. Ngunit bakit parang obligasyon ang lahat? Bakit parang isang business transaction? Isa, can we not talk about this right now? Sabi niya, bahagyang inilayo ang kanyang braso. Pagod ako. Nawala ang ngiti sa mukha ni Isabela.
Napalitan ito ng inis. Pagod? O sadyang iniiwasan mo lang ako, Marco? At bakit ba parang ang init ng ulo mo simula nang dumating ang bago ninyong katulong? Hindi nakasagot si Marco. Umalis siya sa kanyang upuan at naglakad papunta sa pinto. Kukuha lang ako ng tubig. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo. Naglakad siya sa pasilyo, ang kanyang isip ay gulong-gulo pa rin. Ang alaala ng nakaraan, ang presyur ng kasalukuyan. Lahat ay nagbabanggaan sa loob niya. Habang papaliko siya sa isang hallway na patungo sa kusina, hindi niya napansin ang sahig na bahagyang basa. Pero may isang taong nandoon. Si Ellie. Katatapos lang nitong magmop. At ngayon, inaabot nito ang isang mataas na picture frame para punasan. Medyo nakatipto ito, ang kanyang balanse ay alanganin. At sa isang iglap, nangyari ang lahat. Ang paa ni Ellie ay dumula sa basang sahig. Isang maikling sigaw ang kumawala sa kanyang bibig. Nawalan siya ng balanse, ang kanyang katawan ay handa nang bumagsak ng malakas sa matigas na marmol. Ngunit hindi ito bumagsak. Sa isang kilos na hindi dumaan sa kanyang isip, isang kilos na galing sa purong instinct, sumugod si Marco. Sinalo niya si Ellie. Ang kanyang mga braso ay mabilis na pumulupot sa baywang nito, hinila ito papalapit sa kanya para hindi matumba. Ang katawan ni Ellie ay bumagsak sa kanyang dibdib. Ang lambot at init nito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Naamoy niya ang buhok nito, amoy simpleng shampoo, hindi mamahaling pabango. Amoy malinis. Amoy totoo. Napatigil ang mundo. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso, at ang mahinang paghinga ni Ellie na tumatama sa kanyang liig. Dahan-dahan, itinaas ni Ellie ang kanyang mukha. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Nasa ganoong kalapit na distansya, nakita ni Marco ang bawat detalye ng mukha nito, ang mahahabang pilik mata, ang maliit na nunal sa gilid ng labi, at ang mga mata nitong puno ng gulat at takot. Ngunit sa ilalim ng takot, may nakita siyang iba. Isang kislap ng pagkalito. Pareho sila. Ilang segundo silang nagkatitigan, nakakulong sa isang sandaling tila kanila lamang. Ang bigat ng katawan ni Ellie sa kanyang mga bisig, ang init ng kanilang mga katawan na magkadikit. Isang damdamin na matagal na niyang ikinukubli ang biglang gustong kumawala. Kilig. Isang kuryenteng gumapang sa buong katawan niya, isang bagay na hindi niya naramdaman kailanman kay Isabela. Ang spell ay nabasag nang marinig nila ang isang mahinang pag-ubo mula sa dulo ng pasilyo. Mabilis na binitiwan ni Marco si Ellie na para siyang napaso. Tumayo si Ellie ng diretsyo, ang kanyang mukha ay namumula sa hiya. Itinulak ni Marco palayo ang damdaming kanyang naramdaman at pinalitan ito ng pamilyar na maskara. Mag-ingat ka nga sa susunod, sigaw niya, ang boses ay mas malakas kaysa sa kanyang intensyon. Puno ito ng pagkalito, hindi ng galit. Tingnan mo ang ginagawa mo. Paano kung nabago ka? Dagdag gastos pa. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo, iniwan si Ellie na nakatayo doon, nanginginig at litong-lito. Hindi niya tiningnan kung sino ang umubo. Hindi na niya kailangan. Ngunit sa itaas, sa may balkonahe ng ikalawang palapag na tanaw ang buong pasilyo, nakatayo si Doña Elvira de Villa. Nakita niya ang lahat. Ang pagkadulas. Ang mabilis na pagsalo. Ang pagtititigan. Hindi siya galit. Hindi siya nagulat. Isang napakaliit, napakalamig, at napakakalkuladong ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Pinanood niya ang kanyang anak na nagmamadaling umalis at ang katulong na naiwang tulala. Bumulong siya sa hangin, sa sarili lamang niya. Nagsisimula na ang laro. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng insidente sa pasilyo ay naging kakaiba. Tila may nagbago sa hangin sa loob ng mansyon ng mga de Villa. O baka sa isip lang niya iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa alaala ni Eliana ang mga sandaling iyon, ang biglaang pag-ikot ng kanyang mundo, ang malakas na mga braso ni Marco na sumalo sa kanya, ang init ng dibdib nito, at higit sa lahat, ang titig nito. Isang titig na sa unang pagkakataon ay walang bahid ng pang-aasar, kundi puno ng pagkalito. At pagkatapos ay ang bigla nitong pagsigaw. Ang galit na pilit. Naintindihan niya na ngayon. Hindi iyon galit sa kanya. Iyon ay galit sa sarili. Takot sa kung anuman ang naramdaman nito sa mga sandaling iyon.
Dahil sa pagkaunawang iyon, bahagyang gumaan ang takot sa dibdib ni Ellie. Napalitan ito ng isang bagay na mas komplikado, ang pag-iingat na may kasamang pag-asa. Nagsimula ang maliliit na pagbabago. Minsan, habang nagluluto siya ng hapunan, hindi niya sinasadyang mapahawak sa mainit na kawali. Napasigaw siya ng bahagya sa sakit at mabilis na itinapat ang kanyang kamay sa gripo. Walang nakakita. O iyon ang akala niya. Kinagabihan, pagbalik niya sa kanyang silid pagkatapos ng trabaho, may nakita siyang isang maliit na paper bag sa tapat ng kanyang pinto. Sa loob, isang tubo ng mamahaling burn ointment at isang kahon ng band-aid. Walang pangalan, walang sulat. Alam niyang walang ibang maaaring mag-iwan yon kundi siya. Si Marco. Ang simpleng bagay na iyon ay nagdulot ng kakaibang init sa kanyang puso. Ang isa pang pagbabago ay ang pagtrato sa kanya ni Marco sa harap ni Isabela. Isang hapon, habang naglilinis si Ellie ng mga libro sa library, pumasok sina Marco at Isabela. Nagtatawanan sila tungkol sa isang bagay, ngunit nang makita ni Isabela si Ellie, biglang nagbago ang timpla nito. "Oh, nandyan ka pala," sabi ni Isabela, tila diring-diri. "Yes, by the way, nahulog ko yata ang hikaw ko kanina sa ilalim ng mabigat na kabinet na yan," turo nito sa isang antigong aparador. "Pakihanap nga. Siguraduhin mong makikita mo, it was a gift from Daddy." Napatingin si Ellie sa tinuturong aparador. Imposibleng mailipat niya iyon ng mag-isa. Ito ay isang malinaw na pagpapahiya. Handa na sana siyang lumuhod at sumilip sa ilalim ng biglang magsalita si Marco. Hayaan mo na," sabi ni Marco sa kalmadong boses. "Huwag mo nang abalahin si Ellie. Tatawag na lang ako ng 2 hardinero bukas para iangat yan. Baka magasgasan mo pa ang sahig na marmol. Alam mo namang ayaw ni ina ng ganyan." Ang paraan ng pagkakasabi ni Marco ay hindi direktang pagtatanggol kay Ellie, kundi isang lohikal na dahilan na hindi matututulan ni Isabela. Napasimangot si Isabela ngunit hindi na nakakibo. Tumingin si Marco kay Ellie ng isang saglit, isang tingin na mabilis at hindi mabasa, bago muling ibinaling ang atensyon sa kanyang fiancé. Ngunit para kay Ellie, ang saglit na tingin na iyon ay sapat na. Isa na namang butil ng pag-asa ang idinagdag sa kanyang puso. Isang araw, ipinatawag siya ni Doña Elvira sa silid nito. "Eliana," sabi ng matanda habang nakaupo sa kanyang silyon, "may ipapahanap ako sa iyo." Sa bodega sa dulo ng pasilyo sa 2 palapag, may mga luma kaming photo album. "Hanapin mo ang may kulay brown na leather cover. Dalhin mo sa akin dito." "Masusunod po, ma'am," sagot ni Ellie. Umakyat siya sa 2 palapag at tinungo ang bodega. Nang buksan niya ang pinto, isang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanya. Madilim sa loob at puno ng mga lumang gamit na natatakpan ng puting tela, na parang mga multo mula sa nakaraan. Binuksan niya ang ilaw. Nakita niya ang mga naglalakihang baul, mga sirang webles, at mga kahon na puno ng kung ano-ano. Nagsimula siyang maghanap sa mga kahon. Habang naghahalungkat, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang kurtina, may isang maliit na kahon na gawa sa maitim na kahoy. Mayroon itong mga ukit na kakaiba at masalimuot. Hindi ito mukhang pag-aari ng mga de Villa. Masyado itong simple, ngunit may angking ganda. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Ting-ting-ting-kling. Isang malambing at malungkot na melodya ang pumuno sa tahimik na bodega. Isang music box. Ang tunog nito ay tila isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong silid sa kanyang alaala. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Ang himig. Saan niya ito narinig? Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Isang malabong imahe ang nabuo sa kanyang isipan. Isang babaeng may mahabang buhok, ang kanyang mukha ay hindi malinaw habang kinakantahan siya sa pagtulog. Ang himig ay parehong-pareho. "Tulog na, aking tala ang gabi payapat." Inay ni. Halos pabulong niyang nasambit. Ito ang kantang inaawit sa kanya ng kanyang ina bago ito nawala. Ito ang nag-iisang alaala niya rito, ang himig na ito at ang isang kwintas na laging nakasabit sa kanyang liig, ang tanging bagay na naiwan nito sa kanya. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kwintas mula sa ilalim ng kanyang damit. Isang simpleng silver na palawit. Isang gasuklay na buwan na may isang maliit na bituin sa tabi nito.
Tiningnan niyang muli ang music box. Sa takip nito, sa gitna ng mga masalimuot na ukit, ay naroon ang isang simbolo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang hininga ay napigil. Ang simbolo sa takip ng kahon ay isang perpektong kopya ng palawit sa kanyang kwintas. Ang gasuklay na buwan at ang nag-iisang bituin. Hindi ito nagkataon lang. Paanong nangyari ito? Paanong ang nag-iisang alaala niya sa kanyang ina ay napunta sa loob ng bodega ng mga De Villa? Ang isip niya ay napuno ng libo-libong tanong. Sino ang nagmamay-ari nito? Bakit ito nakatago dito? Ang ina ba niya ay may kaugnayan sa pamilyang ito? Hawak-hawak niya ang music box at ang kanyang kwintas, tila sinusubukang pagdugtungin ang mga piraso ng isang palaisipan na hindi niya maintindihan. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, luha ng pagkalito, ng lungkot, at ng isang maliit na kislap ng pag-asa na baka ito na ang sagot sa kanyang mga tanong. Anong ginagawa mo? Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na kilalang kilala niya. Mabilis na napatayo si Ellie, ang kanyang puso ay tila aakyat sa kanyang lalamunan. Nakatayo sa may pinto si Marco, ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay nakapako sa hawak niyang music box. Sir Marco. Naglakad ito papalapit, ang bawat yapak ay mabigat. Huminto ito sa kanyang harapan at tiningnan ang kahon na tila isang bagay na mapanganib. Itinago ni Ellie ang kanyang kwintas pabalik sa ilalim ng kanyang damit. Saan mo nahanap yan? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit may bigat na nakakakilabot. Dito lang po sa ilalim hinahanap ko po kasi yung album natin. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Ang tingin ni Marco ay hindi nagbago, nakatutok pa rin sa kahon. Huwag na huwag mong hahawakan ulit yan, sabi ni Marco, ang kanyang tono ngayon ay may babala. Hindi mo ba alam? Pagmamay-ari yan ng mortal na kaaway ng pamilya namin. Ang opisina ni Doña Elvira de Villa ay ang pinakatahimik at pinakamalamig na lugar sa buong mansyon. Hindi ito dahil sa air conditioner. Ang lamig ay nagmumula sa katahimikan, sa dilim ng mahogani ng muebles, sa hanay ng mga librong nakabalat sa leather na hindi kailanman nabuklat, at sa paraan ng pagkalat ng liwanag mula sa isang solong desk lamp na tumatama sa kanyang mukha. Dito, siya ang reyna sa kanyang kaharian, ang master sa kanyang chessboard. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng makintab na lamesa, ay isang manipis na Manila folder. Walang label. Simple lang. Ngunit ang laman nito ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng alahas sa kanyang vault. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay mga litrato. Isang litrato ng isang batang babae, mga 6 na taong gulang, nakangiti habang yakap ang isang manika. Ang kanyang buhok ay nakatirintas, at sa kanyang liig ay nakasabit ang isang pamilyar na kwintas, isang gasuklay na buwan at isang maliit na bituin. Sa tabi nito ay isang mas bagong litrato, isang candid shot na tila kinuha ng walang pahintulot, si Eliana Reyes, na maisuot na uniforme ng waitress, pagod ang mga mata ngunit may bakas pa rin ang determinasyon sa kanyang mukha. Ang pagkakahawig ay hindi maikakaila. At sa ilalim ng mga litrato, ang pinakamahalagang papel sa lahat. Isang kopya ng birth certificate. Pangalan, Eliana Cruz Reyes. Pangalan ng ina, Esmeralda Cruz. Pangalan ng ama, hindi nakasulat. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Elvira. Ilang buwan ng masusing paghahanap. Ilang linggo ng pagsubaybay. Lahat ng gastos at pagod ay sulit na sulit. Ang nawawalang anak na babae ng kanyang mortal na kaaway ay nasa loob mismo ng kanyang pamamahay, naglilinis ng kanyang mga sahig, natutulog sa ilalim ng kanyang bubong. Ang babaeng iyon. Si Esmeralda Cruz. Ang pangalan pa lang ay sapat na para mag-apoy ang galit sa puso ni Elvira. Hindi lang sila magkaribal sa negosyo. Ang kanilang alitan ay mas malalim, mas personal. Bumalik ang isang alaala na kasing linaw ng araw. Isang board meeting, 20 taon na ang nakalipas. Si Elvira, sa tabi ng kanyang yumaong asawang si Don Ricardo, ay ipinipresenta ang isang malaking proyekto. At pagkatapos, tumayo si Esmeralda Cruz, mas bata, mas agresibo, puno ng kumpiyansa. Sa loob lamang ng 15 minuto, winasak niya ang bawat punto ni Elvira. Ipinakita niya ang mga butas sa plano, ang mga panganib, at nag-alok ng isang mas maganda at mas murang alternatibo. Ang lahat ng miyembro ng board, pati na ang sarili niyang asawa,
ay nakatingin kay Esmeralda ng may paghanga. Sa araw na iyon, hindi lang isang kontrata ang nawala kay Elvira. Nawalan siya ng mukha. Ang kahihiyang iyon, ang pakiramdam na siya ay mas mababa, ang nagtanim ng isang binhi ng galit na lumago sa paglipas ng mga taon. At ngayon, ang pagkakataon para sa kanyang paghihiganti ay nasa kanyang mga kamay. Isang paghihiganti na kasing tamis ng pinakamahal na alak. Ang De Villa Empire ay unti-unti nang humihina, nalulubog sa utang dahil sa masasamang desisyon ng kanyang asawa bago ito mamatay. Ang kasal ni Marco at Isabela ang kanilang pansamantalang kaligtasan. Ngunit ang tunay na premyo, ang tunay na solusyon, ay ang isang malaking government contract na pinag-aagawan ngayon ng De Villa Corporation at ng Cruz Holdings. Ang kailangan niya lang ay isang alas. Isang alas na hindi matatanggihan ni Esmeralda. Kinuha ni Doña Elvira ang kanyang telepono at dinyal ang isang numerong hindi nakasave sa kanyang contacts. Hello, sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Ang pribadong investigador niya. Kumusta ang pagmamanman mo kay Esmeralda? Tanong ni Elvira, ang kanyang boses ay malamig at direkta. Ganoon pa rin, ma'am. Laging abala sa trabaho. Ngunit napansin ko, nitong mga nakaraang linggo, dinoble niya ang pondo para sa mga foundation na naghahanap ng mga nawawalang bata. Mukhang hindi pa rin siya sumusuko. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Elvira. Magaling! Manatili kang nakasubaybay. At siguraduhin mong walang sinuman, kahit ang anino mo, ang makakaalam sa koneksyon mo sa akin. Nasa loob na ng hawla ang ibon. Ang kailangan na lang ay paamuin ito ng anak ko bago natin isagawa ang plano. Masusunod, ma'am, sagot ng investigador bago ibaba ang tawag. Ibinaba ni Elvira ang telepono at tumayo. Naglakad siya papunta sa isang pader sa kanyang opisina na mukhang isang simpleng bookshelf. Ngunit sa isang pindot sa isang nakatagong buton, gumalaw ang bookshelf at ipinakita ang isang set ng mga monitor. Mga live feed mula sa mga security camera na nakakalat sa buong mansyon. Ang kanyang mga mata ay mabilis na hinanap ang kanyang target. At nakita niya sila. Sa Hardin. Si Marco at si Eliana. Nag-uusap. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ng kanyang anak sa dalaga. Hindi iyon ang tingin ng isang amo sa isang katulong. Iyon ay ang tingin na nakita niya noon sa kanyang asawa habang nakatingin ito kay Esmeralda, isang tingin ng paghanga, ng interes, ng pagkahumaling. Napakaganda. Mas maganda pa kaysa sa kanyang plinano. Ang pag-ibig o ang ilusyon nito ay ang pinakamabisang lason. Gagawin nitong mas madali para kay Marco na makuha ang tiwala ng dalaga. Gagawin nitong mas masakit para kay Esmeralda kapag nalaman niyang ang sarili niyang anak ay ginamit laban sa kanya. Pinanood niya ang dalawa sa monitor, dalawang walang muwang na tauhan sa kanyang grandiosong dula. Isang malamig na tawa ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, isang tawang para lamang sa kanya, sa katahimikan ng kanyang malamig na opisina. Kawawang Marco, bulong niya sa screen, na para bang kinakausap ang imahe ng kanyang anak. Akala mo pag-ibig, pero isa ka lang ding piyesa sa laro ko, anak. Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga De Villa ay mabigat at puno ng mga peking ngiti. Isang maliit na pagtitipon ang idinaraos ni Doña Elvira para sa kanyang mga amiga, isang grupo ng mga babaeng mayayaman na ang mga alahas ay kumikinang ng mas maliwanag kaysa sa kanilang mga mata. Para kay Marco, ang gabing iyon ay isang obligasyon, isang dula-dulaan kung saan siya ang isa sa mga pangunahing aktor. Ang kanyang papel, ang mapagmahal na anak at ang matapat na nobyo. Nakatayo siya sa isang sulok, hawak ang isang baso ng champagne, na hindi niya iniinom, habang pinapanood si Isabela na maging sentro ng atensyon. Perpekto si Isabela sa kanyang papel, tumatawa sa tamang oras, nagbibigay ng mga papuri, at ipinapakita ang kanyang diamanteng engagement ring sa lahat ng may gustong tumingin. Ngunit ang mga mata ni Marco ay hindi kay Isabela. Palihim niyang hinahanap si Eliana. Nakikita niya ito sa gilid, tahimik na gumagalaw, pinupunuan ang mga baso ng alak, inaalis ang mga platitong walang laman. Bawat galaw nito ay puno ng ingat at grasya. Suot nito ang kanyang pinakamalinis na uniforme, ang buhok ay maayos na nakapusod. Sa mundong ito ng ingay at pagkukunwari, si Ellie ang tanging bagay na mukhang totoo. At ang bawat tingin niya rito ay may kasamang matinding pagkakasala. Naramdaman ni Isabela ang kanyang mga titig.
Nakita niya kung paano lumihis ang atensyon ng kanyang nobyo. Isang malamig na kislap ang dumaan sa mga mata ni Isabela, isang bagay na mabilis niyang tinakpan ng isang matamis na ngiti. "Excuse me for the moment, titas," paalam ni Isabela sa mga kausap, at kumuha ng isang baso ng red wine mula sa isang dumaraang waiter. Naglakad ito papalapit sa direksyon kung nasaan si Ellie. Nakita ni Marco ang lahat na parabang nag-slow motion. Nakita niya ang pagkalkula sa mga mata ni Isabela. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa direksyon nito. Nakita niya ang intensyon. Naglalakad si Ellie, may dalang isang tray ng mga babasaging kopa. Habang magkakasalubong sila ni Isabela sa gitna ng silid, hindi sinasadyang kinatalisod si Isabela. Ang laman ng kanyang baso, isang madilim na pulang alak, ay tumilapon, at lahat ng iyon ay bumuhos sa puting-puting uniforme ni Ellie, mula sa dibdib hanggang sa kanyang palda. Isang kolektibong igaspi ang narinig mula sa mga bisita. "Oh my gosh! I'm so sorry," sigaw ni Isabela, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay. "Look what you made me do." "Naku, ang clumsy mo naman." Pinangunahan niya si Ellie ng sisi. Ang lahat ng mata ay napunta kay Ellie na nakatayo doon tulala. Ang mansa ng pulang alak sa kanyang damit ay parang isang malaking sugat. "Pasensya na po, ma'am," sabi ni Ellie, ang kanyang boses ay nanginginig sa kahihiyan. Yumuko siya, sinusubukang itago ang sarili mula sa mapanuring mga mata ng mga bisita. "Ano nang magagawa ng sorry mo? This is a party. At tingnan mo ang itsura mo, parang basahan," patuloy ni Isabela. Doon na napuno si Marco. Ang tunog ng mga salita ni Isabela, ang itsura ng kahihiyan sa mukha ni Ellie, ang peking pag-aalala ng mga bisita, lahat ay sumabog sa loob niya na parang isang bomba. Ang lahat ng pagtitimpi, lahat ng pagkukunwari, lahat ng pagiging duwag ay biglang naglaho. Sa isang iglap, ibinaba niya ang kanyang baso sa pinakamalapit na mesa. Naglakad siya sa gitna ng mga nagulat na bisita. Hindi niya pinansin ang nagtatakang tingin ng kanyang ina. Hindi niya pinansin ang nagulat na mukha ni Isabela. Nilagpasan niya si Isabela at hinawakan ang braso ni Ellie. "Halika," sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat na hindi matitinag. "Sir Marco." Hinilan niya si Ellie. Palayo sa mga mapanghusgang mata. Palayo sa mga peking tawa. Palabas ng silid na iyon na puno ng kasinungalingan. Narinig niya ang pagtawag ni Isabela sa kanyang pangalan, ngunit hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglalakad, hila-hila si Ellie hanggang sa marating nila ang malaking pinto na papunta sa hardin. Binuksan niya ito at hinila si Ellie palabas. Isang malakas na buhos ng ulan ang sumalubong sa kanila. Ang tunog ng pagbagsak ng ulan sa mga dahon at sa lupa ay isang malugod na ingay kumpara sa katahimikan na kanilang iniwan sa loob. Sa loob ng ilang segundo, nakatayo lang sila doon, hinahayaang basain sila ng ulan. Ang mamahaling damit ni Marco at ang namansahang uniforme ni Ellie ay parehong nabasa, nililinis ng kalikasan ang dumi ng mundo sa loob ng bahay. Binitawan ni Marco ang braso ni Ellie at humarap dito. Ang mukha ni Ellie ay basang-basa, hindi niya masabi kung alin ang ulan at kung alin ang luha. "Patawarin mo ako," sabi ni Marco, ang kanyang boses ay halos lamunin ng ingay ng ulan. Hindi umimik si Ellie. Nakatingin lang ito sa kanya, naghihintay. "Patawarin mo ako sa lahat," ulit ni Marco, mas malakas ngayon. "Sa high school sa lahat ng ginawa ko noon. Duwag ako, Ellie. Isa akong malaking duwag." Sumigaw siya, hindi sa galit kundi sa pagsisisi. "Natakot ako. Natakot ako sa sasabihin ng iba. Natakot akong aminin na naiba ang tingin ko sa'yo. Kaya sinaktan kita. Pinili kong saktan ka para lang itago ang totoo kong nararamdaman." Ang bawat salita ay isang pag-amin na matagal na niyang ikinulong. "At ngayon, nakikita kitang sinasaktan ulit nila sa harap ko at wala akong ginagawa. Patawarin mo ako, Ellie. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang maging duwag." Lumapit siya. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay at hinaplos ang basang pisngi ni Ellie. Ang balat nito ay malamig dahil sa ulan, ngunit sa ilalim yon ay may init. "Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kapag nandyan ka," pag-amin niya, ang kanyang boses ay naging isang bulong. "Ginugulo mo ang mundo ko. Ginugulo mo ang lahat ng plano ko. At sa tingin ko, iyon mismo ang kailangan ko.
Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Eli. Ang takot ay napalitan ng pagtataka. Ang sakit ay napalitan ng isang bagay na hindi niya mapangalanan. At hindi na niya napigilan ang sarili. Ibinaba niya ang kanyang mukha at hinalikan ito. Ang kanyang mga labi ay marahan sa simula, isang tanong, isang pakiusap. At nang maramdaman niyang hindi ito lumalayo, ang halik ay lumalim. Naging marubdob. Puno ng lahat ng pagsisisi, ng lahat ng pagnanasa na kanyang itinago, ng lahat ng salitang hindi niya masabi. Isiniksik niya ang kanyang mga daliri sa basang buhok nito, hinila ito papalapit. Ang kanilang mga basang damit, ang kanilang mga nanginginig na katawan, ang malakas na buhos ng ulan, lahat ay naging parte ng isang perpektong sandali. Ito ay isang halik na bumubura sa masakit na kahapon at nangangako ng isang bagong simula. Nang sa wakas ay maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang humihingal. Nakasandal ang kanilang mga noo sa isa't isa, ang tanging maririnig ay ang kanilang mga hininga at ang walang tigil na pagbuhos ng ulan. Nang walang salita, hinawakan ni Marco ang kamay ni Eli. Mahigpit. At nagsimula silang maglakad pabalik sa loob. Basang-basa, ngunit magkasama. Pagbukas nila ng pinto, ang maliwanag na ilaw mula sa foyer ay sumilaw sa kanila. Ang sala ay tahimik na. Wala na ang mga bisita. Wala na si Isabela. Ngunit may isang taong naghihintay. Nakatayo sa paanan ng hagdanan si Doña Elvira de Villa. Perpekto pa rin ang kanyang ayos, walang bahid ng pagkabasa, walang emosyon sa kanyang mukha. Tiningnan niya sila, ang kanilang magkahawak na kamay, ang kanilang mga damit na tumutulo sa mamahaling sahig. Ang kanyang mga mata ay hindi tumingin kay Marco. Dumiretso ang mga ito kay Eli, malamig at matalim na parang yelo. Nagsalita si Doong Elvira, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang bumasag ng buto. Eliana Reyes, naka-impact na ang mga gamit mo. Pinalalayas na kita. Ang mga salita ni Doña Elvira ay tumama kay Eliana na parang isang malakas na sampal. Pinalalayas na kita. Ang tatlong salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa kahihiyang idinulot ni Isabela. Mas malamig pa kaysa sa buhos ng ulan na bumasa sa kanyang katawan. Binitiwan niya ang kamay ni Marco. Ang init na naramdaman niya ilang sandali lang ang nakalipas ay biglang naglaho, napalitan ng nanunuot na lamig. Ang kanyang unipormeng basa at may mansa ay biglang naging napakabigat, isang simbolo ng kanyang kalagayan. Ina, anong ibig sabihin nito? Narinig niya ang boses ni Marco, puno ng pagkalito at hindi makapaniwalang galit. Hindi mo maaaring gawin to. Oh, kaya ko, Marco. At ginagawa ko na, sagot ni Doña Elvira, ang kanyang tingin ay hindi pa rin inaalis kay Eli. Ang mansyong ito ay may mga patakaran. At isa sa mga patakaran ay ang pagpapanatili ng kaayusan. Ang babaeng ito ay nagdulot ng gulo. Walang kasalanan si Eli. Si Isabela ang nagsimula, giit ni Marco. Talaga? Isang kilay ni Doña Elvira ang tumaas. Ang nakita ko ay isang eksena. Isang iskandalo sa harap ng aking mga bisita. At ang nakikita ko ngayon ay ang aking anak na basang-basa, kasama ang isang katulong na nagdulot ng kahihiyan sa kanyang nobya. Tapos na ang usapan. Bumaling ang matanda sa dalawang kasambahay na tahimik na lumabas mula sa dilim. Tulungan ninyo si Eliana sa kanyang mga gamit. Siguraduhin ninyong walang maiiwan at walang madadalang hindi sa kanya. Ang huling mga salita ay puno ng lason. Naintindihan iyon ni Eli. Para sa matanda, isa siyang hamak na magnanakaw. Dinala si Eli pabalik sa kanyang maliit na silid. Sumunod si Marco, patuloy na nakikipagtalo sa kanyang ina sa pasilyo, ngunit ang boses ni Doña Elvira ay nanatiling matatag at hindi natitinag. Pagpasok niya sa silid, nakita niyang ang kanyang mga damit at ilang personal na gamit ay nakalatag na sa ibabaw ng kama, handa nang ilagay sa isang luma at bulok na maleta. Doon, sa gitna ng kanyang mga gamit, may isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Isang pares ng hikaw. Gawa sa ginto at may maliliit na sapiro. Hindi ito sa kanya. Kilala niya ang hikaw na iyon. Iyon ang hikaw na suot ni Doña Elvira kanina lang. Bago pa man siya makapag-react, bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Elvira, kasunod ang dalawang gwardiya. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Magnanakaw, sabi ng matanda, ang boses ay kalmado ngunit nakamamatay. Itinuro nito ang hikaw sa ibabaw ng kama ni Eli.
Akala mo ba hindi ko mapapansin? Bukod sa pagiging malandi, isa ka rin palang magnanakaw. Hindi po sa akin yan, tanggi ni Ellie, ang kanyang puso ay dumadagundong sa takot. Hindi ko po alam kung paano iyan napunta dyan. Ganyan ang sinasabi ng lahat ng magnanakaw, sabi ni Doña Elvira. Tumingin siya sa mga gwardiya. Halughugin ninyo ang lahat ng gamit niya. Nagsimulang halungkatin ng mga gwardiya ang kanyang mga gamit ng walang pag-iingat. Binaliktad ang kanyang maleta. Inalog ang kanyang maliit na bag. At mula sa loob ng bag, isang bagay pa ang nahulog at gumulong sa sahig. Ang music box. Ang music box na natagpuan niya sa bodega. Nanlaki ang mga mata ni Doña Elvira. Nagkunwari itong gulat na gulat. At pati ang alaalang ito ng aking yumaong asawa, ninakaw mo rin. Wala ka talagang kahihiyan. Ang lahat ay isang palabas. Isang perpektong pag-arte. Ngayon ay naintindihan na ni Ellie. Ito ay isang bitag. Isang perpektong bitag na binuo para wasakin siya ng tuluyan. Hindi sigaw ni Ellie, ang kanyang mga luha ay bumuhos na. Hindi po totoo yan. Pakanan niyo lang po ang lahat ng ito. Pumasok si Marco sa silid, ang kanyang mukha'y puno ng pagkalito. Nakita niya ang hikaw, ang music box, ang umiiyak na si Ellie, at ang mukha ng kanyang ina na nagpapahayag ng pagiging biktima. Ina, ano ba to? Ang pinagkakatiwalaan mo, Marco. Ang babaeng ipinagtanggol mo. Isa siyang ahas. Isang magnanakaw, sabi ni Doña Elvira, ang kanyang boses ay puno ng pait. Tumingin si Marco kay Ellie. At sa mga mata nito, nakita ni Ellie ang isang bagay na bumasag sa kanyang puso nang higit pa sa lahat ng akusasyon. Pag-aalinlangan. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ng lalaking kahahalik lang sa kanya sa ilalim ng ulan. Ang lalaking nagsabing hindi na ito magiging duwag. Sabihin mo sa akin ang totoo, Ellie, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay halos isang bulong, puno ng sakit at pagkalito. Ginawa mo ba? Ang tanong na iyon. Iyon ang huling patak. Ang huling dago. Ang tiwala nito sa kanya ay kasing rupok ng isang baso. Sa isang salita lamang ng kanyang ina, nagawa na nitong pagdudahan ang lahat. Ang halik. Ang mga pag-amin. Lahat ay walang ibig sabihin. Hindi na siya sumagot. Ano pa ang sasabihin niya? Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Itinaas niya ang kanyang baba. Ang sakit sa loob niya ay napalitan ng isang malamig at basag na pakiramdam. Huwag niyo na akong hawakan, sabi niya sa mga gwardiya na papalapit sa kanya. Aalis ako. Pinulot niya ang kanyang bag, hindi niya kinuha ang maleta. Hindi niya kinuha ang hikaw o ang music box. Wala siyang kinuha maliban sa kanyang sarili at sa basag niyang pagkatao. Naglakad siya palabas ng silid, nilagpasan si Marco na para bang hindi ito umiiral. Naglakad siya sa mahabang pasilyo, sa malawak na hagdanan, at sa foyer kung saan ang bakas ng kanilang basang mga paa ay unti-unti nang natutuyo. Hindi siya lumingon. Nang marating niya ang dambuhalang pinto, hinila siya palabas ng mga gwardiya at itinulak sa labas ng gate. Bumagsak siya sa basang kalsada. Ang malakas na ulan kanina ay isa na lamang ambon. Dahan-dahang nagsara ang malaking gate na bakal, ang tunog nito ay parang isang pinal na sentensya. Naiwan siyang mag-isa sa dilim. Basang-basa. Walang pera. Walang trabaho. Inakusahang magnanakaw. At ang pinakamasakit sa lahat, bigo sa pag-ibig. Ang pag-asang nagsimulang sumibol sa kanyang puso ay binunot ng walang awa, at ngayon, pakiramdam niya ay wala nang natitira. Ang lahat ay nawala. Nakatayo siya doon, nanginginig sa lamig at sa sakit. Handa na sanang sumuko at umiyak nang may marinig siyang isang mahinang sitsit. Mula sa anino ng isang malaking halaman sa tabi ng pader, lumabas ang matandang hardinero ng mga de Villa, si Mang Lito. Ito ang hardinerong laging bumabati sa kanya tuwing umaga. Iha, sabi ng matanda sa nag-aalalang boses. Lumapit ito at inabot sa kanya ang isang maliit na payong at isang dekipad na cellphone. Mang Lito, di. Nakita ko ang lahat sa monitor sa guardhouse bago ito pinatay, bulong ng matanda, mabilis na tumitingin sa paligid. Alam kong may mali. May nakita akong kakaiba sa CCC bago ito tuluyang binura. Hanapin mo ang katotohanan, iha. Inilagay nito ang cellphone sa nanginginig na kamay ni Ellie.
Umalis ka na dito. Huwag kang susuko. Pagkatapos ay mabilis itong bumalik sa dilim, iniwan si Ellie na hawak-hawak ang nag-iisang bagay na natitira sa kanya, isang maliit na susi. Isang maliit na sinag ng pag-asa sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Nakatayo si Marco de Villa sa gitna ng kanyang malawak na silid, ngunit ang kanyang isip ay hindi naroroon. Ito ay nasa labas, sa madilim at basang kalsada kung saan itinulak si Eliana palabas ng gate na parang isang basahan. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay nakabibingi, isang katahimikang sumisigaw ng pagkakasala. Ang bawat sulok ay tila may anino ni Ellie, bawat bugso ng hangin ay tila bumubulong ng kanyang pangalan. Paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan ang huling mga sandali. Ang mukha ni Ellie, puno ng sakit, ng pagkabigo, at ng isang bagay na mas malala pa, ang kawalan. Tila namatay ang lahat ng ilaw sa mga mata nito nang bitiwan niya ang mga katagang iyon. Sabihin mo sa akin ang totoo, Ellie. Ginawa mo ba? Napapikit siya ng mariin, kinukuyom ang kanyang mga kamao, hanggang sa mamuti ang mga ito. Isang duwag. Iyon ang tawag niya sa sarili kanina, ngunit sa isang kritikal na sandali, iyon mismo ang kanyang naging asal. Bakit niya itinanong iyon? Bakit, kahit sa isang saglit, ay nagawa niyang pagdudahan ito? Ang mga ebidensya. Ang hikaw. Ang music box. Masyadong perpekto. Masyadong planado. Ang reaksyon ng kanyang ina, ang pagkukunwaring gulat, ang malamig at kalkuladong galit, ay isang pag-arte ng isang bihasang aktres. May mali. Isang malaking-malaking pagkakamali at siya, sa kanyang karuwagan, ay naging parte ng maduming dula. Isang apoy ng pagsisisi ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Tinutupok ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan at pinalitan ito ng isang matibay na determinasyon. Hindi magnanakaw si Ellie. At kailangan niyang patunayan iyon. Ang una niyang pinuntahan ay ang security room sa basement. Amoy alikabok at kuryente. Umupo siya sa harap ng hanay ng mga monitor at sinubukang i-access ang mga recording mula sa gabing iyon. File corrupted. Access denied. Sinubukan niyang muli. Ganoon pa rin. Hindi siya eksperto, ngunit alam niyang hindi ito normal. Lumuhod siya at sinuri ang mismong keys. Ang lahat ng bahagi ay nababalutan ng manipis na alikabok, maliban sa isa. Ang hard drive. Malinis ito na para bang bagong-bago. May mga sariwang gasgas pa sa gilid ng case nito, mga marka ng minadaling pagpapalit. Kinumpirma nito ang kanyang hinala. Ang ebidensya ay sadyang winasak. Ang dugo niya ay kumulo. Ang sunod niyang hakbang ay mas mahirap. Kinailangan niyang harapin ang isa pang taong alam niyang parte ng kasinungalingan. Dinyal niya ang numero ni Isabella. Hon! I was so worried. Are you okay? That girl. I can't believe she's a thief, bungad ni Isabella. Ang boses ay puno ng peking pag-aalala. Gusto kong malaman ang totoo, mariing sabi ni Marco, pinuputol ang pagkukunwari nito. Anong totoo, Marco? She's a thief. That's the truth, sagot ni Isabella, may bahid ng inis sa tono. Ang totoo tungkol sa hikaw, giit ni Marco. Ang hikaw ni Ina. Bakit ito napunta sa kwarto ni Ellie? Natahimik si Isabella. Isang katahimikang umamin sa lahat. Bakit mo naman ako tinatanong yan, nautal nitong sagot. Dahil may alam ka, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Nakita ko kayo ni Ina na nag-uusap sa may hardin bago ang party. Ano ang pinag-usapan ninyo, Isabella? Isang buntong hininga ng pagkatalo ang narinig niya. Look, Marco, I just did what your mom told me to do, sabi niya. It's for the best, para matanggal na ang distraksyon sa buhay natin. It was just a simple act. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Isang simpleng akto, hindi makapaniwalang sabi ni Marco. Sinira ninyo ang buhay ng isang tao, at tinawag mo lang iyong isang simpleng akto. Oh, please, Marco. Huwag kang magkunwaring santo. You hated her too. This is your fault too, sigaw ni Isabella bago ibagsak ang telepono. Napahawak si Marco sa kanyang ulo. Tama si Isabella. Kasalanan din niya. Ang kanyang karuwagan ang nagbigay daan para mangyari ito. Ngunit tapos na ang panahon ng pagsisisi. Panahon na para itama ang mali.
Umalis siya ng bahay, determinado na hanapin si Mang Lito, ang hardinero. Baka may alam ito. Baka may maitulong ito sa paghahanap niya kay Eli. Sa kabilang dako ng magulong syudad, sa isang eskinita sa rekto, nakaupo si Eliana sa isang plastik na upuan sa loob ng isang maliit at masikip na computer shop. Ang amoy ng alikabok at lumang electronics ay nanunuot sa hangin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinapanood ang isang binatang lalaki na may makapal na salamin na seryosong nakatutok sa isang monitor. Ang perang natitira sa kanyang bulsa ay halos naubos na para lang makarating dito at mabayaran ang serbisyo ng lalaki. Ang lumang cellphone na bigay ni Mang Lito ang tanging pag-asa niya. Mahirap to, miss, sabi ng lalaki. Ang kisi system sa mga mansyon na ganyan, high-end. Kapag binura, binura na talaga. Kahit isang piraso lang po, kuya, pakiusap ni Eli, ang boses niya ay nanginginig. Kailangan ko lang po ng patunay. Nagpatuloy sa pagtipa ang lalaki. Lumipas ang mga minuto na parang walang katapusan. Ang bawat pag-click ng mouse at tunog ng keyboard ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Teka di. Biglang sabi ng lalaki. May na-access akong temporary cache file. Mukhang minadali nila ang pag-reformat. Baka may makuha tayo. Ang puso ni Eli ay biglang tumibok ng mabilis. Napatayo siya, ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. Lumabas ang mga linya ng code at pagkatapos, isang maliit na video window ang lumitaw. Ang video ay kuha mula sa isang anggulo sa pasilyo, nakatutok sa pinto ng kwarto ni Eli. Malabo, ngunit sapat na para makita ang mga galaw. Isang figura ang lumabas mula sa silid ni Doña Elvira. Ang figura ay pumasok sa kwarto ni Eli. Ilang segundo lang itong nanatili sa loob bago mabilis na lumabas at bumalik sa sarili nitong silid. Malabo ang mukha, sabi ni Eli, puno ng pagkabigo. Hindi makikilala kung sino. Sandali, sabi ng tech expert. Pinalaki niya ang isang bahagi ng video, bawat frame ay kanyang pinoproseso para luminaw. Hindi natin kailangan ang mukha. Pinatugtog niyang muli ang video, ngayon ay naka-slow motion at naka-zoom in. Nakita nila ang pagpasok ng figura. Nakita nila ang kamay nito habang isinasara ang pinto ng kwarto ni Eli nang ito ilumabas na. Ang video ay malabo pa rin, ngunit isang detalye ang biglang naging napakalinaw. Isang detalye na hindi maikakaila. Ang kamay na nagsara ng pinto, may suot itong isang malaki at pamilyar na singsing. Napatakip si Eli sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Tumawag ang tech expert sa kanyang cellphone, na tila may kinakausap. Na-recover ko ang isang fragment, miss. Hindi malinaw ang mukha, pero malinaw ang kamay na naglagay ng kwintas sa bag mo, sabi niya sa kausap nito. Ngunit ang mga mata ni Eli ay nakatutok pa rin sa screen. Pagkatapos ng tawag, bumaling ang lalaki kay Eli. Okay na, miss. Na-save ko na ang file. Tumingin ito sa screen. Kilala mo ba kung kaninong singsing yan? Hindi nakasagot si Eli. Tumango lang siya, ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa imahe sa monitor. Ang singsing na iyon. Isang malaking esmeralda na napapalibutan ng mga diamante. Ang singsing na laging suot ni Doña Elvira de Villa. Ang singsing na simbolo ng kanyang kapangyarihan at yaman. At ngayon, para kay Eli, ito ay simbolo ng kasamaan at panlilinlang. Nang mga sandaling iyon, isang tawag ang pumasok sa lumang cellphone na hawak ni Eli. Isang unknown number. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Eli? Eliana, ikaw ba yan? Napatigil siya. Ang boses. Kahit ilang araw pa lang ang nakalipas, hindi niya makakalimutan ang boses na iyon. Si Marco. Paano mo nalaman ang numero ko? Malamig niyang tanong, ang lahat ng sakit at galit ay bumabalik. Kinausap ko si Mang Lito, mabilis na sagot ni Marco. Eli, makinig ka. Alam ko na ang lahat. Alam kong pinagplanuhan nila ito. Alam kong wala kang kasalanan. Maniwala ka sa akin. Maniwala? Paano siya maniniwala? Huli na ang lahat, Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Naniwala ka sa kanila noong kailangan ko ang tiwala mo. Alam ko. Alam kong nagkamali ako. Duwag ako, Eli, pero gusto kong itama ang lahat. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Mag-usap tayo.
Napatingin si Ellie sa screen ng computer. Sa imahe ng kamay ni Doña Elvira. Sa katibayan ng kanyang pagiging inosente. At pagkatapos ay sa refleksyon ng sarili niya sa madilim na screen. Isang babaeng pagod, sugatan at halos sumuko na. Ngunit hindi na ngayon. Ang katotohanang nasa harapan niya ay hindi lang isang patunay. Ito ay isang sandata. Isang mitsa. Ang dating takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang bagong damdamin, determinasyon. Hindi na siya ang Eliana na laging nakayuko. Hindi na kailangan, Marco, sabi niya sa telepono, ang kanyang boses ngayon ay kalmado at matatag. Alam ko na rin ang kailangan kong malaman. At alam ko na ang kailangan kong gawin. Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot si Marco. Humarap siya sa tech expert. Kuya, maraming salamat. Paano ko po ito makukuha? Ay sisend ko sa email mo, miss, sabi ng lalaki. Nagbayad si Ellie. Paglabas niya sa computer shop, ang hangin sa labas ay tila masariwa. Ang ingay ng rekto ay tila isang musika ng panibagong simula. Hindi na siya tatakbo. Hindi na siya magtatago. Hahanapin niya ang katotohanan. Hindi lang para linisin ang kanyang pangalan. Kundi para malaman kung bakit ang isang babaeng kasing yaman at kasing kapangyarihan ni Doña Elvira ay gagawin ang lahat para lang wasakin ang isang hamak na katulong na tulad niya. Ang sagot, alam niya, ay nagsisimula sa isang bagay. Ang music box. At ang kwintas na nakasabit sa kanyang leg. Ang mga bagay na nag-ugnay sa kanya sa isang nakaraang hindi niya matandaan at sa isang ina na pilit niyang hinahanap. Ang tanging dala ni Eliana ay ang kanyang determinasyon at isang pangalan na binanggit ni Marco sa bodega noon, Cruz. Ang pamilyang mortal na kaaway ng mga De Villa. Ang pamilyang nagmamay-ari ng music box. Ito ang nag-iisang sinulid na maaari niyang hilahin. Gamit ang natitirang pera at ang cellphone na bigay ni Mang Lito, nagsimula siyang magsaliksik. Sa tulong ng internet sa isang pampublikong library, ang pangalang Key Cruz ay umakay sa kanya sa isang mas malaking pangalan, Cruz Holdings, Inc., isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. At ang nasa likod nito ay isang babaeng ang litrato ay nasa lahat ng business magazine. Isang babaeng may pamilyar na mga mata at tindig na nagpapaalala sa kanya ng sarili niyang refleksyon sa salamin. Doña Esmeralda Cruz. Ang puso ni Ellie ay kumabog na parang tambol. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinitipa ang pangalan sa search engine. Lumabas ang mga artikulo, ang kanyang mga tagumpay sa negosyo, ang kanyang mga charity work, at isang lumang artikulo, halos 2 dekada na ang nakalipas. Ang headline, Business Tycoon Esmeralda Cruz, namatayan ng asawa, nawalan ng anak sa isang trahedya. Nakalakip doon ang isang malabong litrato. Si Doña Esmeralda, mas bata, umiiyak habang may mga pulis sa paligid. At sa isang maliit na insert photo, ang litrato ng nawawalang anak, isang batang babae, mga 6 na taong gulang, nakatirintas ang buhok, at may kwintas na gasuklay na buwan at bituin. Napahawak si Ellie sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Siya ang batang iyon. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang address ng opisina ng Cruz Holdings. Ang bawat hakbang niya papunta roon ay isang paglalakbay pabalik sa isang buhay na hindi niya alam na sa kanya pala. Ang gusali ng Cruz Holdings ay mas mataas at mas moderno kaysa sa gusali ng mga De Villa. Ang loob nito ay kumikinang sa bakal at salamin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakaramdam ng takot si Ellie. Naglakad siya sa lobby ng may determinasyon, ang kanyang ulo ay nakataas. May appointment po ba kayo kay Ma'am Esmeralda? Tanong ng receptionist, tinitingnan ang kanyang simpleng kasuotan. Wala, sagot ni Ellie, ang kanyang boses ay matatag. Pero pakisabi sa kanya, narito ang anak niya. Sa Forbes Park, sa isang mansyon na mas malaki at mas lunti pa kaysa sa mansyon ng mga De Villa, nakatayo si Doña Esmeralda Cruz sa harap ng isang malaking bintana, hawak ang isang tasa ng tsaa na hindi niya iniinom. 20 taon na, ngunit ang sakit ay naroon pa rin, isang bukas na sugat na hindi kailanman naghilom. Tumunog ang kanyang telepono. Ang kanyang sekretarya, nanginginig ang boses. Ma'am, may babae po ritong nagpupumilit na makita kayo. Sabi niya, anak niyo raw siya. Nabitawan ni Esmeralda ang kanyang tasa.
Ang tunog ng nabasag na porselana ay hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng sarili niyang puso. Ilang minuto lang ang nakalipas, isang kotse ang huminto sa harap ng kanyang mansyon. Bumaba mula rito ang isang dalaga. Habang naglalakad ito papalapit, ang bawat yapak nito ay parang isang hakbang pabalik sa nakaraan. Ang mukha ang mga mata ang tindig. Para siyang nakatingin sa sarili niyang salamin 20 taon na ang nakalipas. Nang nasa harapan na niya ang dalaga, walang nagsalita. Tanging ang kanilang mga mata ang nag-usap. Dahan-dahang itinaas ni Ellie ang kanyang kamay at inilabas ang kwintas mula sa ilalim ng kanyang damit. Napahikbi si Esmeralda. Ang kwintas na iyon. Ang kwintas na siya mismo ang nagdisenyo para sa kanyang nag-iisang tala. Lumapit siya at hinawakan ang mukha ng dalaga, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang kanyang mga luha ay bumuhos na parang isang ilog na matagal nang napigilan. Anak ti. Bulong niya. Eliana aking tala. Niyakap ni Ellie ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Sa mga bisig ng kanyang ina, naramdaman niya ang isang pakiramdam na hindi niya kailanman naranasan, ang pakiramdam ng pagiging buo. Ang pakiramdam ng pag-uwi. Sa loob ng ilang oras, pinuno nila ang 20 taon ng pagkawalay. Ikinuwento ni Ellie ang lahat, ang kanyang buhay kasama si Tita Elena, ang pagtatrabaho niya sa mga Divilla, ang pagpapahiya, ang pag-ibig, ang pagtataksil, at ang katibayang hawak niya ngayon. Habang nakikinig si Esmeralda, ang kanyang mga luha ng kagalakan ay napalitan ng mga luha ng galit. Ang kanyang malambot na mga mata ay naging matalas na parang mga patalim. Elvira Divilla. Siyempre. Sino pa ba ang gagawa ng ganito kasamang bagay? Ngayon ay naintindihan na niya kung bakit biglang nag-alok ng pakikipag-ayos ang Divilla Corporation para sa malaking government contract. Ito pala ang plano. Gamitin ang kanyang anak bilang isang alas laban sa kanya. Ang demonyong babaeng iyon, nanggigigil na sabi ni Esmeralda. Hindi ko siya mapapatawad. Habang sila'y nag-uusap, isang gwardiya ang pumasok. Ma'am, may naghahanap po kay Eliana. Marco Divilla po ang pangalan. Nagkatinginan ang mag-ina. Pumasok si Marco sa malawak na sala, ang kanyang mukha'y puno ng pagsisisi at pag-aalala. Ngunit natigilan siya nang makita si Ellie na nakaupo sa tabi ng walang iba, kundi si Doña Esmeralda Cruz. Ellie T. Nasambit niya. Humarap siya kay Ellie, hindi pinapansin ang matalim na tingin ni Esmeralda. Patawarin mo ako. Narito ako para tumulong. May dala akong ebidensya. Inilapag niya sa mesa ang isang folder, mga testimonya mula sa mga kasambahay, mga financial record na nagpapakita ng desperasyon ng kanilang kumpanya. Tiningnan ni Ellie si Marco. Nakita niya ang katapatan sa mga mata nito. Ngunit ang sakit ay naroon pa rin. Salamat, Marco, sabi niya sa mahinang boses. Pero may plano na kami. Tumingin si Esmeralda sa kanyang anak, pagkatapos ay kay Marco. Mamayang gabi, sabi ni Esmeralda, ang kanyang boses ay puno ng bakal na determinasyon, ang Divilla Corporation ay magdaraos ng isang press conference para i-anunsyo ang kanilang bagong proyekto, ang proyektong gusto nilang agawin sa akin. At doon, sa harap ng lahat ng media, ibibigay natin sa kanila ang isang anunsyo na hindi nila makakalimutan. Ang Grand Ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga mamamahayag, mga negosyante, at mga socialite. Ang entablado ay naliligo sa ilaw. Sa gitna, nakatayo si Doña Elvira Divilla, ang reyna ng gabi, ang kanyang esmeraldang singsing ay kumikinang habang hawak ang mikropono. Isang magandang gabi sa inyong lahat, simula niya, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Ngayong gabi, isang bagong kabanata ang magbubukas para sa Divilla Corporation. Habang siya'y nagsasalita, bumukas ang malaking pinto sa likuran ng ballroom. Ang lahat ng usapan ay huminto. Ang lahat ng kamera ay lumingon. Naglalakad sa gitna ng pasilyo si Doña Esmeralda Cruz, nakasuot ng isang eleganteng pulang bestida, ang kanyang presensya ay nangingibabaw sa buong silid. At sa tabi niya, naglalakad ang isang dalaga, si Eliana, nakasuot ng isang simpleng puting damit, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng tapang at dignidad. Napahinto si Doña Elvira sa gitna ng kanyang talumpati. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang takot nang makita niya si Esmeralda at ang dalagang kamukhang-kamukha nito.
Umakyat ang mag-ina sa entablado. Kinuha ni Ellie ang isa pang mikropono. Tumingin siya sa mga kamera, sa daan-daang mga matang nakatitig sa kanya. Magandang gabi po sa inyong lahat, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Ang pangalan ko ay Eliana Cruz. At ang babaeng ito, at itinuon niya ang kanyang kamay, hindi nanginginig, diretso kay Doña Elvira, ay ginamit ako para sirain ang sarili kong ina. Ang mga salita ni Eliana ay parang bombang sumabog sa loob ng Grand Ballroom. Sa isang iglap, ang katahimikan ay napalitan ng magulong bulungan, ng sunod-sunod na pag-flash ng mga kamera, at ng mga tanong na sabay-sabay na isinisigaw ng mga mamamahayag. Nakatayo si Doña Elvira sa entablado, tila isang estatwang gawa sa yelo. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng kapangyarihan, ay isa na ngayong maskara ng pagkagapi. Ang lahat ng kanyang pinagplanuhan, lahat ng kanyang kasinungalingan, ay gumuho sa harap mismo ng mundong gusto niyang pahangain. Ipinakita ni Doña Esmeralda sa malaking screen ang lahat ng ebidensya, ang kuha mula sa kikis, na nagpapakita ng kamay ni Elvira na maisuot na singsing, ang testimonya ni Isabela na lihim na na-record ni Marco, at ang mga financial document na nagpapatunay sa desperadong motibo ng mga De Villa.